Bagong series po tayo ngayon at sobrang swerte natin dahil ang ating research person ay ang pinakamalaking pangalan pagdating sa mga exotic animals kagaya ng reptiles, ng pigeon, ng koi at marami pang iba. Ang tinutukoy ko ay si Sir Jimmy Lim. Ito ba yan? Tank of Fire? Dito ba ka na, Sir Jimmy? Ah, okay. Sir Jimmy. Morning, sir. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. All my farms are under Advanced Hobby Genetic Breeding Station Incorporated. So yun ang umbrella. From Advanced Hobbies, nandun yung Congo Charlie, which is the reptile. Tapos nandun yung Sugar and Spice. Sa rabbit naman, then we have the Hayashi Koi Farm. For the koi. Mga koi. Then we have the Feathertail Sugar Glider. Yung mga ibang farm ko naman, we have the Bantam, the name of the farm is Sanadu. And Game Fowl Winslet. So dogs, we have the Advanced Hobbies Kennel. Cats, we have the Urban Wild Cats. So lahat ng animal ko may kanya-kanyang farm. Grabe. Okay. Si Sir Jimmy Lim po. I think si Sir Jimmy Lim na yung pinakamalaki ang collection pagdating sa animal, sir. It's my passion to breed. Ang sa akin ang breeding lang, like Game Fowl, I breed a lot but hindi ako pupunta ng sabungan, hindi ako pupusta. Sinusumpa ko yung sugal, ayaw ko ng sugal. Even in pigeons, that's what ako, kilala ko sa pigeons, racing pigeons. Pero, and fancy pigeon too? No, off-color. Hindi naman fancy ang tag doon, off-color racing pigeons. So iba-ibang magagandang kulay. Okay. So nasa Intramuros yan. Ngayon, nandito tayo So sa... ituturo ko kayo sa mga turtle. Turtle. Ang turtle naman, mamaya ipapakita ko siya yung breeding facilities ng turtle. Andito yung mga nursery. So pag may hatchling kami, we start putting the hatchling in aquarium. Pati itong mga caiman, spectacle caiman, mga buhaya. So mga babies sila. Buhaya yan, sir? Yes, mga breeding namin. Pero ang breeder nasa Cuenca, Batangas. Batangas. So mga baby to? Yes. Kasi ang incubator ko dito na lang for the reptiles. The reason nilagay ko sa Cuenca, Batangas is andun ang Game Fowl Farm ko, andun ang organic chicken ko, nandun yung mga bantams ko. So mga chicken, pag namatay sila, Diretso kayo, crocodile. Or i-freezer namin, the breast namin, i-freezer namin for feeding to crocodile. It's a double purpose kasi pag namatay ang chicken, ililibing mo, susunog mo pa. So rather than gawin yon, so what we did, pakain na lang namin. Pang-feed na lang sa Then from crocodile. the caiman, pag nag-breed sila, we can sell the hatchling. Okay. And primarily, this is for pet, sir? For pet? Caiman, actually, it's the hobbies collection. Okay, hobbies collection. I doubt you can pet that kasi hindi mo maintain ang caiman Yun lang ang kaganda nun, yung mga collectors. So maraming hobbies na nagko-collect ng mga wildlife or mga reptiles. They collect that. Yeah. Every year, mga production namin, naubos rin naman I see. Saan po nag-originate itong crocodile na to, sir? I got this from Guyana, Africa. Africa, huh? Okay. But that's expensive. Off the record. Very expensive. Off the record. Hatchling, we sell Okay. pero mga aldabra, mahal. Collection mo na ito, sir? Oo, kan lang.
Pampaganda lang isda. Laki. Anong name po ng fish, sir? Shovel nose. Shabanos. Bukas ang hatang yan. Mamaya, dadalhin ko kayo dun sa breeding ng turtle. Ito naman, tortoise. Okay. Ang paglupa, tortoise siya. Pag tubig, turtle. So, itong breeding facilities ng mga tortoise. So, dito, what call it, parang dining area nila. Dito kami nagpapakain. Dito ang itlogan nila. Andun ang bahay nila, may heat lamp paggabi. Tapos sa labas, you want to go over there. Okay, sige sir. So, itong bahay nila, tapos they need sunlight, basking nila. So, dito sila nagbabasking. Tapos, kailan sila nakasok, lumulubog sa tubig, andito sila. So, that's their daily routine. So may indoor siya, may outdoor. Yes. So, this is the sulcata, one of the top 3 big tortoises. So, ito, we have more than 200 breeders. So, number 1 breeders ng kwan. We're I think one of the biggest in Asia sa reptile. We're producing around 2,000 hatchling a year. Wow. Malaki yung market, sir. Malaki. We don't export kasi dito lang kulang eh. And the Kulang. prices locally is higher than the Higher than the international market. International. Hindi pa nalilinis eh. So, So ano po to, mga dumi tayo nila? nila. Oo. So what, nagpe-prepare pa sila ng mga pagkain nila after, tapos na nila ihanda yung mga pagkain nila, they will have to clean everything, tapos ipipid nila. So this the snake room. So, kasi halo-halo natin kasi para hindi natin bumalik. Yes sir, yes sir. Reptiles. Oh. Lalaki. Grabe. Natatakot akong tumawid. Asan si sir? Jesse? Okay. Jesse? Pero hindi ko ni-expand ng snakes ko. Sa lahat ng alaga ko, ito pinakamalakas sa pagkain. Pinakamahal. And ang daga, medyo hirap kumuha ng daga. There are times na walang makunan. So medyo, I'm not expanding this. I'm into gecko. Ilabas mo, Jesse. Reptile din yan, sir? All of these are reptile. All of these are imported. Yeah. I'm only breeding mga high morph. Hindi mga ordinary. Iba-iba, labas mo. Anong name po nila, sir? That's a rare po. Leopard gecko. Yung iba-ibang klase. Oh. So, mas madaling i-maintain, less ang feeding. compared Ito, mas to- madali. Mas madali ito. Ang pagkain nito, crickets or mealworm.
Tsaka maraming morph, maraming kulay. Magkakaroon kami ng show nito next month sa IGF. So it's a national, Leopard Gecko National Show. Oh, ito, ganda rin. They don't bite. Yeah, bite sila. No need to tame them. Saan po nag-originate to, sir? Gecko, parang tuko natin. Tokay-tokay. Okay. Pero this one imported. I think the morph started in US. Oh. Yun pala yung toko. Actually, in the world, pinaka maraming nag-alaga ng reptiles is tuko. In other countries, kasi madali. You just put in a small space, pagkain, very minimal, low maintenance, small space. So sa lahat ng reptile, itong pinakamadali. Yun lang ang kulay na magaganda, mahirap. Ito na super ganda to. No. From the ordinary kulay na develop nila through selective breeding. So, yung ano pong itsura ng local toko natin, sir? Di ba parang beige siya tapos may pink na dotted. Yeah. Tokay-tokay. And then, pwedeng i-breed din yan to come up with a new... It's iba. not, ibang breed. Hindi, konti lang mutation nun eh. And isa pa, medyo nangagat yun. Ito hindi. Ah, okay. Gaano kadami, sir, yung collection nyo nito? Hindi lang dito. Meron pa ako sa, yung manager ko rito sa bahay niya nakalagay. All of these are imported. From US, from Europe. I have from Malaysia also. Indonesia. Hindi, isa-isa lang. Parang hindi ko merapan. Balik ko to. Ito maganda, oh. Ito maganda. Ang ganda niya. May babies dito. Wala po. Wala, nasa kabila. Hindi sa kayo cellphone. Ayan. Oh, sir. Oh. Ito naman, dark. This is another morph. Pero mas gusto ko mga bright color. Actually, it's not the business. Hobby ito. Hobby Hindi talaga, kumikita to. Gaano kadami, sir, ang hobbies ng ganito sa Philippines? Marami rin. Marami. Ilaras na. Nakakatanda. These are the ball pythons. Yung piebald. Rare to, sir. Rare.
Rare po siya. Before, now marami na rin meron. Pero these are the higher end morph. The piebald. Pero yung mga morph ko hindi na updated kasi I don't want to expand dito sa snakes. I'm more into cats now. Oh, cats. I have a lot. Nasa kabilang farm. Meron pang ganda. Hindi kayo nagbe-breed ng rats for your ano? We do. Kaso, pag Kulang wala pa rin. mapakain, yung breeder, pinapakain nila. So, mahirap kumuha ng daga ngayon. Kinakapos kami. Oo, wow. May na-breed na kayo? May naisalang kayo? Ball python? Maliliit na Nakailan? lang talaga, sir, yung ulo niya, no? Itong ball python, ganun lang. Yung kanina malalaki, mga reticulated, mga sawa natin. Ay, sawa. Pero mga mutation na yan eh. Sa US nila na-develop mga mutation, sa Europe. So, iba-ibang kulay na lumalabas. Ito lang sir. Wala na. Wala. Ano nga iba eh. Ha? Ano po. Alin? Yung iba. So, ilan nasalang nyo? Dalawa. Padagdag mo pa question. Sabi ko. Dito sa reticulated, ilan nasalang nyo? Tatlo. Ito dapat na kasi January na. Ha? Sir. Breeding season na ng ahas ngayon eh. So, kailan magsalang pa kayo? Paalala mo. Grabe, ang dami. So, yung mga turtle, pag bagong pisa, mga hatchling, nilagay namin sa aquarium. Mas madali monitor sa aquarium. Makita mo kung kumakain o may sakit o may depresya. Then, after a month or so, lilipat namin dito for conditioning before we put it in the bigger pond. So, by step sila. Kasi hindi mo pwede halo sa malalaki. So, dito, yung nursery, parang nursery namin. Ilan, sir, ang staff mo nagmi-maintain nito? Ha? Ilan po staff mo nagmi-maintain? Mga 13 yata sila. 13. 13-1-3. But I have my vet. May vet ako kanya-kanyang division. May manager ako bawat division. May supervisor bawat division. Yung mga in charge sa koi na supervisor, koi lang sila. So yun sa tortoise, another group. So may mga workers sila under sa kanila. Yung kanina, yung turtle from hatchling, we put it in the aquarium after a month or two, lalagay namin sa nursery. Pag malakas na kumain, dito grow out. Dito na, grow Pinapalaki muna. Then, nasa likod yung mga breeders. So, pag naging breeding size na sila, lipat doon sa likod. Ito may mga nagbabasking. All reptiles, they need sunlight. Kasi cold-blooded sila. So, kailangan may basking area sila. Pag walang araw, or yung iba, pag walang sunlight, they put UV lamp to substitute with the sunlight. Pag wala, nagkakaroon ng fungus eh. So, pag medyo breeder size na, lalagyan namin. Ang breeding ko nasa likod. Mamaya, daling ko kayo. Okay. Ang vlogger na kayo. Apo. Yung dati agribusiness may TV show, di ba? Yes, sir. Apo. Wala na ngayon. Wait, wala na po. Matagal na pong wala. Sino yung yung host nyo dati? Wala, sir. Ano lang din. VTR din siya. Ito po yung nung TV show, ito yung sponsored by Excellence. Okay. Apo. So dati meron agribusiness na- meron na dati dito eh.
Yes, sir. Na-feature na namin kayo dati, sir. Apo. Ito yung Aldabra, the biggest among the tortoise. Aldabra and Galapagos, halos pareho sila, cousins. Breeding age nito, they start mating. They start sometimes they start mating but walang production. Mga 25 years they start. Mga 30 years they start laying, pero madalas infertile, konti-konti pa lang. When they reach the age of 35, yun ang medyo maganda ng ang fertility, ang laying nila mas marami na. Grabe, 35 Matagal, years. yeah. Most of the Aldabra here, ito hindi pa breeder eh. Ito mga breeder ko, mga almost around 50 years old na. Ito ang breeder, sir. Breeder. Grabe. 50 years. Godzilla. Sir, si Godzilla, ilang taon na siya? See? Si Godzilla, About 50 yan. above 50. So, ilang taon sila, sir, nung na-acquire mo sila? I got Godzilla 10 years ago siguro. 10 Bumili years ako, puro breeder na. Breeder na. I'm not young. I cannot wait na matagal. So just like na makapag-breed lang. Oo. Normally, they don't sell breeders. So kinakausap ko sila, offered yung good price. They think over, they sell it to me. Ang freight cost, mahal. Ang bigat. 4 na tao magbuhat yan. So, galing Ilang po kilo? to, sir, ng- 250, no? 130. Ha? 130. 130 kilos. So 250 pounds more or less. Saan po siya galing, sir? US? No, Galapagos, Aldabra, Seychelles, Mauritius. Africa rin. Iba Is na it sa hard labas. to maintain, sir? Madali. Ito, ang pagkain nila, kung lang, dahon, damo, yun lang have to gather, kukunin nila. Ilang pagkain nila, then some calcium, some vitamins. Madali ang tortoise turtle. Ang ahas ang magastos. Ang magastos. How many kilos of grass or vegetables ang kakainin niya daily? Marami. Alam mo ilang kilo isang kainan? 5 Ano to? kilo? Mahigit. Gumamela? Isang kumakain 5 Pagkain kilo nila? siguro, no? Kulang siguro. Kulang 5 kilo, mga ilan? Ha? Mga ito, kaya eh. Ha? Ito, 8. 8 kilos, 2 times a day. Wow. They like red colors. So pag red, lalapit sila. Elise, come here. Come here. They're attracted to red. They don't bite. Yun lang, just, you have to be careful kasi pag minsan, accidentally, pag kakain sila, baka makagat. Kate, come. Galing. So, any flowers are na red or gumamela lang? Hindi, all kwan sila, herbivore. So anything they eat, but ang red lang attracted sila. They will eat any color. Kainin natin si Godzilla. Yun. Dito mga breeders ng mga turtle, yung mga smaller turtle, there's some breeder size, 6 inches, 8 inches, they breed. The bigger turtle nasa likod ng breeding. Over here are the mga monitor lizard, mga bayawak na imported na magandang kulay, saka iguanas. Ang yun, kuwan lang din natin makita, nagtatago sila palagi. Tatago sila. So, go to this building. Ay, ayan. Ayun.
Alam. Ayan, isa. Oh, ganda. Iguana albino. Cross, ito ba, kuya, blue? Sabi yan? Cross sa blue. Wow, cross sa blue. Tapos yung isa ela nandun sa kahoy. Nakita mo yung details niya. Ang ganda niya, no? Ayan. Ibalik mo sa tubig at tuyo na sila. Kasi mahaba yung neck, sled ko. Ganun talaga siya. Nag-rupture yung ano niya. Malumot lang yan. Balik mo sa tubig, ha? Sige. May marami rito. Ilagay mo sila sa tubig. Kumakain. Oh, pa sa isda po, sir. Kaya, pits, hindi sila masyadong malakas. Kung isda, bigay mo, naubusan ka na dyan. Okay? So, request mo isda palagi dito. Saka, ibalik mo sa tubig, natutuyuan na sila. So, everyday isda ito. Hanggang ma-adapted na saka pellet. Ito, sugar glider. Ang gusto ng sugar glider, madilim. Nocturnal sila. So, ang breeding kwan nila. Ay, pati. May sakit to? Wala, sir. Kumakain? Oo. Kumakain. Hindi sila ordinaryong kulay, puro high morph, puro imported. Maski yung lalaki na lang, yung di buntis. Yung magagandang kulay. Magandang kulay. Tunog nila yan, sir? Tunog nila yan? Oo, pag stress sila. Ito, kailangan i-tame mo since birth para hindi maagat, kundi they bite. Mahirap hawakan, no? Hindi tayo, balik na. Takik na lang kunan. Tatakas pasok ko na. Dito mo lang kunan. Dito pwede. Close up mo. Hawakan mo lang. Saan galing to, sir? Ito mga animals na to? In-import ko sa US, sa Malaysia, Indonesia. All the animals siya, puro import. Wala akong, meron akong konting local. Nakita mo, Ella, yung tsura? Meron pa iba, pakita mo. Yung ibang kulay. Palabasin mo na lang.
Ang lakas. Pero ito, kasi yung mga boy ko, hindi ko na tinuturuan na magpa-tame. Iba, tinitame nila. Mabait sila pag-train. Yun. Diyan na lang. Sa loob na lang ako na. Mahirapan. Ala, kunan mo. Kilala kayo ni Juan Ponce? Yes, sir. Ryan. Ni Ryan pa. Puti. Leucistic. Crimino. Sir, masyado lang. Nakita mo siya sa video? Dito po, ito lang para. Baby? Hindi po, sir. Sige, mas madali. Ganun na lang, mas madali. Halos gulay rin kinakain nila, mga corn, mga mais, fruits, mas maraming fruits. Anong fruit, sir? Nilagan manok na chicken, hinihimay namin, kumakain din sila. Local fruit, sir? Fruits. Like banana, ganyan? Ano binibigyan niyo? Banana, pakwan, Pakwa? Apple mais, sir. apple malakas. Most of the animal, apple. Pero yung mumuray na apple, binibigyan by box. By the box. Henry, walang kuan, langgam umaakyat. Kailangan lang po, sir. Importante pag nanganak. Ang sugar glider is marsupial, parang kangaroo. So, pag nanganak sila, hindi mo makita. Pag sa out of pouch ang tawag namin, lalabas na lang yung mga joey, mga baby, you call them joey. Lalabas na lang sa pouch. Dito tayo sa taas. Ingat lang sa ulo. These are the rabbits. Ang rabbits ko hindi pang meat, kundi mga pang fancy, pang show. Fancy. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.